unang yung mga nag-interpolate na yung mga may buot, may alam, tinuod man. Bumanat na naman itong si Mayor Baste dahil sa nangyaring Quadcom at ayon nga kay Mayor Baste, walang matinong pag-iisip na pinoproteksyonan ang mga drogista at ang mahilig sa shrubs. Naku po mga kababayan po natin, siguradong masasaktan na naman itong mga miyembro ng Quadcom. Lalo na po mga kababayan po natin, abay may nabalitaan po tayo, may mga allegation ngayon na umano'y may isang SUV na nakuhanan umano ng 57 kilos na shrubs. At ito umano ay pagmamayari ng isang miyembro ng Quadcom. Nako po mga kababayan po natin, at may isa ring congressman na dati namang kasama sa mga listahan ng mga narcopolitics noong panahon ni PRRD, at may isa rin di umanong kongresista, miyembro ng Quadcom, na kilala umano ni Ms. Cathy Binag na talagang adictus, Benedictus. Sino kaya ito? Ito ba ang dahilan kung bakit galit po sila sa mga Duterte at bakit gusto nila ngayong parusahan ang dating presidente sa hindi naman kasalanan sa pag-implement niya ng kanyang batas, matapang na pag-implement nitong war on drugs para nga po malinis ang ating bansa. Ay bago po natin pakinggan itong si Mayor Baste, may isa pa palang kongresista na nagpakilalang matalino daw po siya, pero ang kanyang isawa na noon ay nanggahasa ay tinago sa batas. Kaya ngayon posible umanong matanggalan ng lisensya sa pagka-abogada kung itutuloy ni PRRD ang kanyang reklamo na matanggalan ito ng lisensya sa pagka-abogada. Naku po, grabe pala yung kanilang mga rason kung bakit gano'n na lang sila kagalit kay PRRD, kay BP Sara o sa lahat na lang ng mga Duterte. Ito, pakinggan natin mga kababayan ang banat ni Mayor Baste. Nobody in the right mind would defend a drug pusher or a drug lord who are hurting innocent lives. So, mo na makita ni mo, ginapabisi lang nila ang mga tao ba? Kung siguro pa, na korte to, na sa korte, niya, na ay huwis diha, na ay judge, hearing yun sa korte, maybe I would mutanaw ko. Pero kana ilaka, salida they're trying to steer something, they're steering something so that dito magtanaw mga tao. Pero unang yung mga nag-interpolate niya mga may buot. No, ang sabi nga po ni Mayor Baste, kung ito daw po maayos, korte ito, manonood po siya. So ibig sabihin lang, ay mukhang hindi nakapanood po ng buo itong si Mayor Baste. At pinili na lang siguro yung mga highlight sa nangyaring pagdinig. At sinasabi nga ni Mayor Baste, walang kwenta-kwenta kahit yung mga katanungan nito mga kongresista. Obvious naman kasi mga kababayan po natin na napaka-bias naman talaga. At napakaswerte lang po natin ng mga Pilipino dahil mayroon po tayong mga leader, siguro swerte ng Davao dahil ang presidente galing sa Davao, no, yung mayor ngayon talagang matapang at ang vice presidente natin ay galing din sa Davao, no, na wala silang takot na harapin ang kung ano-ano mang paninira against po sa kanila. Kung tutuusin, grabe na po ngayon ang paninira, no, na ginagamit talaga nila ang lahat na resources ng gobyerno, particularly din po ang lahat na ahensya ng gobyerno. Ito ngayon, no, si PRRD ay gustong kasuhan ng Department of Justice. Tapos ngayon, no, itong Committee on Good Governance naman ay gusto namang banatan si BP Sara at ngayon gusto nilang ipa-impeach. Grabe, no? At ang lahat ng mga kongresista, ng mga matitino ay gusto nilang takutin at bayaran para pumanig lang sa kanilang masamang ambisyon. Di ba? May alam. Tinuod man. Ginaingnan man gid ni PRD dito during the kuan. Walang alam. Wala naman dito. Yun, walang alam. Correct. Balikan lang ako itong imong punto, Mayor, ba, na he said na the trial or the hearing, no, or nahimo yun siyang trial by publicity or intentionally to pin down PRRD because napo na same sentiments, Mayor, no, gikan sa mga netizens ba, po ng ilang reaction. But Mayor, curious lang ni ikaw, no, kailan mo yun sa imong papa, apparently daghan daw ning advice nga di mo to, but PRRD still went there to show up. Unsa kaya tanaw nimo, Mayor, ang gusto gyud nga for sure, wala man po na nagpataka o dasmagin si PRRD dito. But what is he really trying to prove here ba? Wala, bored lang po dyan.
Kung unsa ka board po itong mga ganang tuwad ko nila, board ra po ng akong amakan, di mo na mahadlok, di mo na na. Kung sa ginabuhat ko. And it's a good platform, para, I think, gusto niya, he wants to communicate more of kanang communicate sa mga tao. It's not really to answer the questions of the Quadcom, but I think he misses the people. And yun, tama po yun mga kababayan po natin. At dahil po sa pagharap ni PRRD sa Quadcom, although nahirapan siya, talagang matindi po yung kanyang hinarap, no? Imagine mo, ilan yun? 16 po na mga mababangis na buaya. Mababangis na buaya, no? At mga walang kwenta-kwentang mga katanungan at paulit-ulit po ang sinagot ni PRRD within 14 hours. Saan nga makakita ng ganyang katibay, no? Napakalakas, kumbaga, ng kanyang endurance kung sa takbo, no? Napakataas ng kanyang memorya, no? Napakataas ng kanyang memory. Mga kababayan po natin, na kaya niyang sagutin ang mga ito, no? Nililito na po siya, no? Parang korte talaga. Binabaliktad-baliktad, no? May mga tanong na kailangan daw po yes or no lang po yung sagot. Pero sabi nga ni Mayor Baste, gusto niya talaga mag-communicate sa tao. At yan po yung nangyari, mga kababayan po natin. Milyones na mga Pilipino ang nanood at hindi dahil sa issue ng AGK or dahil sa mga Quadcom na mga kongresista. Marami po ang nanood, mga kababayan, dahil gusto nilang marinig yung salita ni PRRD. Gusto ng mga Pilipino, no, marinig na naman itong mga matapang na pagpapahayag ni PRRD na hindi dapat matakot ang mga kapulisan basta't ginagampanan lang ang kanyang trabaho. So, ito po, kasi isa ngayon talaga walang bayag ang ating presidente. Communicating, ng unsa yung thoughts ba? So, ang nindot na outcome lang yun ato, no? Napakita ni PRD kung unsa kaway pulos na ilang Quadcom. Magipulos. Just kadugay-dugay ng sukod na na sila balaod na pasa na unta kung mga bright lang gipunta kini sila ng mga legislators, then sa sugod pa lang daghan naman sila kuno og ng mga pangutana, pa sila nakuna-unaan diha, pa sila ka kuno sa pumunta maghuwat. Sabi ko ginahuwat nato. Di ba? Then nagnanota mo bill nga na draft by now. Ongoing pa daw. Ongoing pa. Niya, hapit na. Wala na may tabo. Tawa. Nilalain na ICC 2016 pa man na. 2016 pa man na. Nako, obvious mga kababayan po natin na walang kwenta-kwenta ang nangyayari dyan. At kung pakinggan po natin yung mga sinasabi actually ni Mayor Baste, na talagang walang kinakatakutan po itong si PRRD at hindi po sila natatakot sa issue na yan ng ICC dahil ito po ay talagang pananakot lang at kung talagang may matapang po tayo na presidente, unang-una iharangin niya po yung ginagawang ito, no? Kasi tandaan niya dapat na itong binabatikos ngayon, itong binabanatar ngayon, gustong ipakulong, gustong isoko sa mga dayuhan ay yung presidente na nagpalibing sa kanyang ama, no? Na ilang dekada na po na nakatinggal lang sa kanilang bahay. Hindi nga tayo sigurado kung yan pa talaga, no, yung kanyang ama. Pero ngayon, parang ino-authorize niya na rin na pumasok yung ICC sa ating bansa at mag-imbestiga. At yan po actually ay talagang nalaman ni PRRD. Kaya nagulat sila, no, na isa sa mga kongresista, itong si Brosas, ay tinanong kung nasaan po siya noong 4 o'clock nakarang araw. Ang tanong ni PRRD, nagulantang sila. Ang hindi nila kasi alam, no, na alam ni PRRD ang lahat na galaw po nila, pati ang pakikipagsabwatan nila sa ICC. Ito na ngayon. Tingnan nyo, pati si Remulla magko-file ng kaso against kay PRRD. Di po ba? Ngayon si BP Sara gusto nilang i-impeach. Oh, yun. Sige, tuloy nyo lang po yan. Dahil parang mas minamadali po nila na masibak ngayon ang nakaupo sa Malacanang. Di po ba? Okay, maraming salamat po Mayor Baste at mga kababayan po natin para sa kompleto at full video ng episode na ito ni Mayor Baste. Panoorin niyo po sa kanyang programa sa CM Baste Duterte sa Facebook at sa YouTube mga kababayan po natin. Doon mapanood niyo po yung buong video at may translation na rin po ng Tagalog, no, yung sinasabi po ni Mayor Baste. Okay, at huwag nating kalimutang suportahan, no,
ang mga tumatakbong senador or yung mga local official na kaalyado po ng mga Duterte. Congressman, no, sa inyong mga distrito, mga senador po natin, Senator Bongo, Senator Robin Padilla, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Congressman Marcolita, Attorney Bundok, Attorney Henlo, at the rest po na hindi natin nabanggit. At of course, yung ibang party list na kaalyado po ng Duterte. So, suportahan po natin mga kababayan. Mabuhay po kayong lahat, mabuhay po ang bansang may isog. Thank you po and God bless po sa inyong lahat mga kababayan.